Good day mga kamisyonero. New life, new day, new mission. So, narito ka ngayon dahil alam kong nabasa mo ang title ng ating pag-uusapan sa araw na ito. Na ang sabi nga doon, paano kung pagod ka na, pero kailangan mo pa rin ito. May mga araw na parang ubos ka na. Hindi lang katawan ang pagod, kundi pati na ang puso, isip, at loob. Yung tipong kahit simpleng ngiti, pero may bigat. Yung kahit gusto mong huminto, pero kailangan mo magpatuloy. Para saan? Para sa pamilya, para sa trabaho, para sa bayan. Pero sa likod ng bawat pilit na ngiti, may kwento ng tapang. Hindi dahil okay ka, kundi dahil mas pinipili mong magpatuloy. Kahit hindi ka sigurado kung may nakakaintindi pa ba. Ang ngiti mo, kahit pagod, ay isang uri ng panalangin. Isang tahimik na sigaw na nagsasabing, Panginoon, tulungan mo ako. At kahit walang nakakaintindi, may Diyos na nakakakita. Lagi mong tatandaan niya. Hindi siya bulag sa pagod mo. Hindi siya bingi sa katahimikan ng puso mo. At hindi rin siya malayo sa mga luha mong hindi mo kayang ilabas. Ang pagod mo ay hindi kahinaan. Lagi mong tatandaan. Ito ay patunay na may ibinibigay ka sa mga taong mahal mo, sa mga responsibilidad na hindi mo tinatalikuran, sa mga pangarap na hindi mo pa rin binibitawan. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang masabing mabuti kang tao. Ang tunay na lakas ay hindi galing sa loob mo, kundi sa Diyos na nagbibigay ng pahinga. Sabi nga ng Bible, mula sa Matthew chapter 11 verse 28, na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan ng lupa sa inyong mga pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Ang talatang ito ay paanyaya at hindi utos sa mga taong nahihirapan, sa mga taong nabibigatan. Hindi itong nagsasabing magpakatatag ka, kundi ang sabi niya, lumapit ka. Hindi ito nagsasabing ayusin mo muna ang sarili mo, kundi ang sabi niya, dalhin mo sa akin ang bigat na daladala mo. Ang salitang lumapit ay puno ng paglalambing. Ito ay tawag ng isang ama sa kanyang anak, na pagod, umiiyak, at hindi makatakbo. Ito ay yakap ng Diyos na sa mga taong hindi makapagsalita sa sobrang bigat ng dinadala. Ang pagod mo ay hindi hadlang para lumapit sa Diyos. Sa katunayan, ito mismo ang dahilan kung bakit kaniya inaanyayahang lumapit. At ang pangako, hindi ka lang bibigyan ng tulong, kundi bibigyan ka ng kapahingahan. Hindi lang pahinga ng katawan, kundi pahinga mismo ng puso. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Lakas na hindi mo kailangang likhain dahil alam mong ibibigay sa iyo ito ng Diyos. Kaya nga katulad nga na ni Propeta Elijah, na kung saan siya ay nasa ilalim ng puno, pagod at gusto nang sumuko dahil sa kabila ng kanyang ginawa para mapatunayang ang Diyos ay talagang makapangyarihan sa lahat. Pero inusig pa rin siya at patuloy na tumatakbo para maiwasan ang ray ng gustong pumatay sa kanya. At makikita natin dito na matapos ang matinding laban sa mga propeta ni Baal, napagod si Elijah. Emotionally, physical, and spiritual. Na sa kanyang pag-iisa, sabi niya sa kanyang sarili, Panginoon, kunin mo na ako. Pero anong ginawa ng Diyos? Ano ang tugon ng Diyos? Hindi siya pinagalitan. Ano ang ginawa? Pinatulog siya, pinakain, at kinausap ng may lambing.
Ganon ang Diyos sa atin. Na kahit pagod ka na, pero kailangan mo pa rin ngumiti. Ang Diyos ay nauunawaan ng mga bagay na ating nararamdaman. At lagi mong tatandaan na ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng utos. Siya din ay nagbibigay ng kapahingahan. Hindi niya hinihingi ang lakas mo. Inaalok niya ang kanyang mismong lakas. Kaya sa ngayong araw na to, lagi mong tatandaan, ngumini ka. Hindi dahil okay ka, kundi dahil may pag-asa mula sa Diyos. At kung pagod ka na, huwag mong itago. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ikaw ang pahinga ko. Hanggang doon na lang, kapatid. Magpatuloy ka at patuloy na hanapin ang kapahingahan na inaalok sa iyo ni Kristo. God bless you.